Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap at gagawa natin ng reaction mga babayan. No? Breaking news, isinagawang BRP resupply mission sa West Philippine Sea naging matagumpay. Yan. At sa isa pa mga balita, maling impormasyon na bahagi ng China ang Palawan. Kinundi na, no? Sinupalpal yan ng AFP mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At sa palagi nandiyo dyan sa ating channel at nanonood at nakasubaybay sa atin, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong mga tol. One like, one view. Yan, palagi po natin sinasabi. Maraming salamat po. Shoutout sa inyong lahat. Alright? Okay, sa ating alamin, no, ang naging matagumpay no, na resupply mission na ginawa po no, ng mga barko natin dyan po sa West Philippine Sea. Alamin natin yan mga tol. Let's go. Isinagawang resupply mission sa West Philippine Sea naging matagumpay habang akusasyon naman ng China tungkol sa namataang usok mula sa BRP Sierra Madre pinalagaan ng AFP. Si Patrick De Jesus ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Okay, so yung mga tol mga babayan, no, yung kumakalat na balita na video no, na pinakalat ng China na kung saan yun daw po nga maitim na usok na ibinubuga ng BRP Sierra Madre. Tila ano daw po yun na nakakasira ng kalikasan. Usok lang yun mga tol ha, pero ano ba yung mas nakakasira ng kalikasan talaga? Diba? Mas nakakasira ng kalikasan yung ginagawa ng China no, na pagtatambak doon sa mga isla. Mas maraming corals silang pinatay, ektaryang mga corals yung pinatay nila para maipatayo lang. No? Yung kanilang mga ni-reclaim na isla na yan, na ginawa nilang mga base militar. Okay? So, mas nakakasira yun ng kalikasan. Diba? Kesa doon po sa buga ng usok na yon na nanggaling po sa BRP Sierra Madre. Okay? So, aalamin natin, ano nga ba yung nangyari? Bakit merong maitim na usok doon? Okay? So, taliwas po doon sa sinasabi sa mga balita sa China. Okay? So, yung mga black propaganda nila na yan. Para palabasin no, na talagang nakakasira daw ng kalikasan yung barko na yan ng Pilipinas. Isang paraan para maisulong nila no, na maalis yung BRP Sierra Madre na yan dyan po sa West Philippine Sea. Muling nagsagawa ng rotation and resupply o mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Martes. Naging matagumpay ito katuwang ang Philippine Coast Guard at walang anumang untoward incident. Okay, bakit kaya naging matagumpay ito? Dahil ba may mga sinibak na opisyal? Alala nyo, may mga sinibak na opisyal dati, di ba? So, naging matagumpay yung mga resupply natin ngayon. Hindi kagaya dati na nahaharap. Ganun ba? O ba yun? Grabe Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga RORE mission ay salamin ng pagsuporta sa mga tagapagtanggol ng West Philippine Sea habang tinitindigan din ang soberanya ng bansa. Ito na ang ikalimang sunod na RORE na walang naiulat na pangaharas mula sa China. Okay, so ito, July 27, 2024, September 27, 2024, November 15, 2024, January 24, 2025 at March 4, 2025. So, 5 na yung RORE mission no, na hindi nila naharang. Umiiral sa mga panahong ito ang provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China at napagkasundo ang ituloy matapos ang bilateral consultation mechanism noong Enero. Inilabas naman ng state media ng China ang video kung saan makikitang may makapal at maitim na usok mula sa BRP Sierra Madre. Inakusahan ng China ang BRP Sierra Madre na sanhi ng polusyon sa West Philippine Sea. Mas maiitim pa nga yung usok ng mga barko nila Di ba? Yung mga barko ng Coast Guard nila, di ba? Ang iitim ng mga usok. Yung ba, mas nakakapag ng polusyon yun dun. Pinumpirma ng AFP ang naging usok, pero tinawag na panininlang ang paratang
Wala naman sinabing tama yung China. May regular drill sa naturang barko noong Yun naman February pala. 28 sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng pagtitiyak sa operational readiness. Kagad naman daw na nakontrol ang usok. The exercise for this particular activity, it was a fire drill. Fire And they usually drill. use combustible materials, excess, usually yung madaling masunog na materials. It so happened because of the strong winds, napalakas, but they were able to put everything under control. It's part of the deceptive messaging of the Chinese Communist Party. Yun yan, no? Deceptive messaging, no, ng CCP. Ng Navy, wala itong pinsala sa marine environment maging sa BRP Sierra Madre. Yan, no? Yun yung mga tol, eh. At ito pa, no? Dagdagan natin yung balita na yan, mga tol. Balik po tayo sa mga balita. Maring kinundina ng National Historical Commission ang ipinakakalat Oy, isa pa to. ng ilang Chino na bahagi umano ng China ang Palawan. Sa harap nito, nanindigan din ang Philippine Navy na walang basihan ang pang-aangkin ng China sa teritoryo tulad ng pinopost ito sa social Grabe, media. no? Weng de la Fuente sa balita. Naninindigan ng Philippine Navy na walang basehan ang ipinapakalat sa social media na naging bahagi ng China ang isla ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for West Philippine Sea, na walang legal na basehan ang nasabing pag-aangkin. Such statements about Palawan are baseless, they are bereft of legal references, they are beyond common sense. Oh, beyond common sense. So, parang ano lang, ano tawag natin doon, imahinasyon lang ng China yan. Alam niyo minsan, no, yung ginagawa ng China na yan, ano yan eh, nagma-mindsetting sila doon sa mga mamamayan nila. Pagka napansin nila na maraming umagri, no, na marami silang, maraming sumang-ayon, no, napapayag nila, napasang-ayon nila doon po sa ginagawa nilang propaganda na yun. Abay, lalo nilang dadagdagan yan. No? Lalo nilang paiinitin. Eh, parang ano yan eh, yung ginagawa ng China, parang nagbabaga sila, no, ng isang bagay na hindi naman totoo, di ba? Ganun yung ginagawa nila eh. Imaginary lang nila yung pag-aangkin na yan sa Palawan. Wala naman tamang basihan yan. In short, totally absurd. It will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. Alam niyo, nakikita ko bakit nila gustong makakuha yung Palawan. Napakadali na nilang mapasok ang Pilipinas pag nakuha na nila yung Palawan eh. 'Di ba? Pag na-declare nila na amin yung Palawan, oh, 'di ba? Oh, wala nang ano eh, pag nakuha nila yung Palawan, simple lang, yung po mga pinagtatalunan nating isla diyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin lang noon, no, na sakop nila 'yon. Diba? Ganun lang kasimple 'yon. Kasi kung sasabihin nila na yung Palawan, no, ay sakop ng kanilang teritoryo, di pasok na yung nandiyan sa West Philippine Sea. Diba? Ganun lang kasimple 'yon. No, ginagawa tayong tanga na itong mga Chinese na 'to. Sa mga ipinapakalat na impormasyon sa social media, sinasabi na pinangsiwaan ng China ang isla ng Palawan sa loob Kalokohan. ng 1,000 taon Naku. at pinangalan ng Zhenghe Island kasunod sa pangalan ng Chinese explorer na nakatuklas dito. 1,000 taon hindi natin nasama sa history. Oh. Diba? Hindi lumabas sa mga history na yung lugar na yun pagmamay-ari ng China sa loob ng 1,000 taon. Yun nga mga kalakalan dati ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas nakasulat sa history. Bakit yun hindi naisulat sa history? Diba? Yung taduan ng China talaga no? Paliwanag ni Trinidad na hindi na nakapagtataka ang ganitong pagpapakalat Propaganda ng lang yan, impormasyon, oo. lalo na sa isang authoritarian country na may kontrol sa lahat. Totalitarian state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Naniniwala rin ang tagapagsalita na dinadala ng China ang labanan sa pamamagitan ng information domain para impluwensyahan ang kaisipan ng mga Filipino, kaya dapat maging maingat ang lahat. Kaya nga yan yung ginagamit ng China ngayon, yung information na yan, 'di ba? So,
yun din yung gamitin natin laban sa kanila. 'Di ba? Yun din kagaya niyan, may mga social media platform. Kagaya niyan, kami nagbabalita kami ng mga West Philippine Sea. Hindi ba dapat mas tinutulungan kami ng gobyerno? 'Di ba? Hindi ba dapat mas sinusuportahan ng gobyerno yung mga vloggers na yan na nagbibigay ng mga ganyan o pinagtatanggol itong West Philippine Sea? Kesa mas pinaghihigpitan ninyo yung mga vloggers na nagtatanggol sa West Philippine Sea? Ganun yung ginagawa ng China eh. Diba? Sinusuportahan nila yung mga balita na yon. Diba? Pag nakita nilang, uy, papabor sa amin to, suportahan natin yan. Propaganda yan para sa atin. Diba? This is also called malign influence. While this is not covert o yung nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen, Komplan Mulat, and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages. Because again, this is all part and parcel of information warfare. Samantala, mariing Yun na nga, kinundina ng information warfare na yan, di ba? National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ipinapakalat na claims ng ilang Sino na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Sa pinalabas sa statement ng NHCP, sinabi nitong mali ang ipinapakalat na impormasyon sa social media na pag-aari ng China at pinamahalaan nito ang Palawan mula 14th hanggang 15th centuries kaya't dapat ibalik ang isla sa China. Naniniwalang NHCP na ipinapakalat ang maling impormasyon sa pamagitan ng social media para i-mindset ang mga mamamayang Chino. Yan yung sinasabi, di ba? Mindsetting, yung palagi nating sinasabi. Mina-mindset nila yung mga mamamayan nila na mapaniwala nila, no, sa ganung kwento nila na imahinasyon. O sige, sabihin natin na meron kayong historical claim na ganyan. Ilabas niyo yung ebidensya. Ilabas ninyo yung lumang-lumang history book ninyo na naglalaman ng ganyang ebidensya na yan, no, pagmamay-ari ng China. Diba? Tignan natin kung may mailabas yung mga yan. Puro naman nilalabas ng mga yan, puro ano lang eh. Natawag nito, mga peke naman ng mga dokumento eh. Wala naman totoo dyan sa ginagawa na yan ng China. Layo na umano nitong unti-unting tanggapin ng mga Chinese citizen na maaaring ang bahagi ng China ang probinsya ng Palawan sa Pilipinas. Yan by conditioning their public, conditioning yung mga citizens nila to slowly accept. Di ba yung sinasabi natin? Di ba unti-unti mapaniwala nila yung mamamayan nila to slowly accept Palawan might be their territory, they're forming a mindset na maging acceptable later on. In the future, biglang Palawan, mismong probinsya ng Pilipinas, mainland i-claim na nila. Di ba? Malay mo, isang buong bansa na i-claim na nila. Sa amin yung Pilipinas. No, 2,000 taon na nakakalipas sa yung Pilipinas, sa China yan. Di ba? Mindsetting, yung sinasabi natin palagi. Mina-mindset nila yung mga mamamayan nila. Pinapaniwala nila sa kasinungalingan nila hanggang yung kasinungalingan nila na yon maging totoo na. Ganon. Sinabi ni Joseph Alec Gardilla, Communications Team member ng NHCP, na walang nag-e-exist na ebidensya para suportahan ng permanenteng paninirahan ang mga Chino sa Palawan na pinaninirahanan na rin 5,000 taon na ang nakararaan ayon sa archaeological data. Ayan there exists no evidence to support the settlement of a permanent Chinese population in Palawan which has been continuously populated since 50,000 years ago through archaeological data. Okay? So walang nanirahan ng mga Chinese dyan po sa Palawan. Wala kayong naging dyan na permanenteng community na ganong kalawak. No, para sabihin ninyo na nirahan kayo dyan. Meron ba kayong naging imperyo dyan? May naging dynasty ba kayo dyan? Diba? Saka, alam niyo yung ginagawa ng China na to, mga tol. Parang yung panahon nga ng World War II. Imagine ninyo, sinakop ng Japan ang Pilipinas. Gaano kalayo ang Pilipinas sa Japan?
Diba? Parang ganun yung gustong gawin ng China. Alam nyo, pag nakuha ng China yung mga bansa na nakapaligid sa kanila, yung malayo sa kanilang mainland, napakatibay ng depensa nila. Kahit makipaggera sila sa ibang bansa, kayang-kaya nilang dumepensa. Ganun lang kasimple yun. Batay din sa pinakaunang datos mula kay Antonio Figapeta noong 1521, walang impormasyon na nanirahan ang mga Chino sa lugar na matagal nang tinutuluyan ng mga komunidad na kaparehong kultura ng Pilipinas at pumasok sa isang blood pact sa Spanish explorers sa Brooks Point, Palawan. Diba? Binigyan din ng NHCP na bahagi na noon pa man ang isla ng Palawan sa Philippine Archipelago batay sa historical maps mula sa European cartographers mula 1500s hanggang 1800 at tinukoy na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa 1898 Treaty of Paris na inamyendahan ang Treaty of Washington noong 1900. Naninindigan ng NHCP na ang Palawan ay namamalaging bahagi ng Pilipinas. Hinala ng NHCP na ginagawa ito ng China bilang bahagi ng pag-aangkin sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sentro ng territorial dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Isa pa, no, nakikita ko dyan mga tol, sinasamantala nila yung paghahati-hati ng mga Pilipino tungkol sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Sinasamantala nila yan dahil nakikita nila may mga pro-China. Kaya dapat yung mga pro-China na yan, huwag nyo iboboto yan. No, huwag nyo iboto yung mga pro-China na yan. Ako, sinasabi ko sa inyo. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Comment down sa ibaba ang inyong mga opinion. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.